ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho! Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Isang mga edisyon ng programang Break Time. Miles ho si Lakay Mayor Deo Macalma. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Break Time. Sa atibong headlines, Kamara de Representantes, matabang sa 100 pisong legislated across the board wage hike, mas pabor sa regional wage increase. Benguet pinulabog ng forest fire, Philippine Air Force at mga bumbero nagsanib puwersa. Pinakamataas na heat index, naku naman no, umiinit ng ating panahon, Miss Thea. Mag-ready ka na ng bikini. Papasok ako dito naka-bikini. Gusto mo bang mamemohan tayo niya? Yung mga magtutungo sa mga beach resort. Kailangan mo ba mag-beach resort? La time pere. Di ba? Sa Dolomite Beach na lang tayo. Oo, magwisik-wisik ka na lang ng tubig. Pinakamataas na heat index, bumalo ho sa 42 degrees Celsius sa may Cotabato, 41 degrees Celsius sa Mindoro ayon sa Pag-asa. C-130 plane ng Philippine Air Force tumirik sa runway ng NAIA. Ilang commercial flights na perwisyo. Patutsada daw po ni Pastor Apollo Kibuloy na may banta sa kanyang buhay. Walang makitang pruweba ayon sa PNP. Death toll sa naaksidenteng truck sa isang bangin sa Negros Oriental umabot na sa 15. 7 pulis na wanted sa kasong pagpatay. Sumurrender daw po sa PNP IMEG. Pawn shop sa Coronadal City hinold up ng mga nagpakilalang pulis. Mga sospek hinahunting na ng Philippine National Police. Guilty verdict sa pumatay kay OFW Jollibee Ranara. Welcome sa Department of Migrant Workers. 44 na illegal POGO workers pinadeport sa China at Vietnam ng PAOCC. RH Break Time. Sa detalye po ng ating mga balita sa programang Break Time, may agam-agam ho, matabang ho ang mga mambabata sa Kamara tungkol po sa inaprobahang 100 pesos across the board legislated wage increase ng Senado. Ito po yung dagdag nga pong sa daily minimum wage ng mga manggagawa mula sa pribadong sektor sa buong bansa. Ayon po kay Marikina Congresswoman Estela Quimbo, Senior Vice Chairman ng House Committee on Appropriations, kanilang ikinukonsidera ang epekto daw po nito sa kakayanan ng mga negosyante. Maaari niya itong magresulta sa pagtaas ng unemployment rate sa bansa at inflation rate sa bansa. Bukod po dito ay sinabi pa ni Congresswoman Quimbo na posibleng hindi rin daw sapat ang 100 pesos na dagdag sweldo para sa mga magagawa sa Metro Manila dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin sa ating lugar sa NCR. Baka mas akma daw po sa mga magagawa sa mga rehiyon na hindi masyadong mataas ang presyo ng mga bilihin.
Samantala, tiniyak ni Senator Risa Ontiveros na makikinabang din sa panukalang 100 pisong dagdag sa arawang sahod ang mga contractual worker. Kabilang anya rito ang construction workers, security guards, utility workers, waiters at iba pang manggagawa sa service sector. Sabi ng senadora, paraan ito para maipakita ang pantay na pagtrato sa lahat ng mga manggagawa sa bansa. Aprobado na ng Senado sa ikatlong pagbasa ang 100 pisong daily minimum wage increase Act of 2023 na layong dagdagan ang arawang sahod ng mga nasa pribadong sektor. Batay sa pag-aaral ng Ibon Foundation, kailangan ay 1,193 pesos kada araw ang kita ng isang pamilya na nakatira sa National Capital Region para mabuhay ng disente. RH Break Time. Patuloy pong binubulabog ng forest fire ang lalawigan po ng Benguet. Kaugnay po niya ay nagsanib puwersa na po ang Bureau of Fire Protection at ang Philippine Air Force para maapula ang mga forest fire. Hindi lang sa isang lugar kundi maraming lugar po sa Benguet ang may forest fire. Iba't ibang bagay nga po ng Benguet ang tinutupok po ng forest fire. Lalo na po ang Mount Santo Tomas. Wow, ang tagal na nito, Miss Thea, no? Ilang araw na ba? Di ba last week pa yung may mga forest fire na dyan sa Benguet? Naku. Tapos mayat maya may umuusbong na forest fire, may sumusulpot. Ano nangyari dyan, ano ha? Kaya naman nagbabala po sa mga residente ang Baguio City Information Office na magsuot muna ng mga face mask. Dahil sa matinding usok na kanilang nalalanghap dyan sa area ho ng Benguet at sa Baguio. At manatili lamang sa kanilang mga bahay dahil sa kumakalat nga pong usok at abo na inililipad po ng hangin mula po sa mga forest fire na yan. Sabay yung Air Force nagbitbit na ng malaking lalagyan ng tubig. Ayan, naku naman no. Nagpapatuloy naman po ang monitoring ng mga otoridad para hindi na ho lumawak pa yung forest fire na yan dyan sa Benguet. Kawawa naman yung kalikasan dyan. Tinutupok, sinusunog ng apoy, ha? Grabe naman. Ay, so sana matapos na yung forest fire na yan sa Benguet. Kasi nga napakainit. Mainit. Naku, nakapudpudot apo. Ay, sus apo. Nakaranas nga ng mainit at malansangang panahon ng ilang bahagi ng bansa kahapon ayon sa Pag-asa. Sa heat index monitoring ng Pag-asa, higit 42 degrees Celsius. Wow. Ang alinsangan sa katawan na naramdaman sa Cotabato City, Maguindanao kahapon. Pumalo rin sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Calapan, Oriental Mindoro, habang 40 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Masbate City at Zamboanga City. Inaasahan namang aabot sa hanggang 40 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius ang heat index sa Oriental Mindoro, Masbate, Iloilo at Cotabato City. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng tumindi pa ang mataas na heat index sa bansa hanggang sa buwan ng Mayo. Kaya be ready, laging wala na kasi. Magpalamig. Wala na kasing puno na ano ba tawag doon? Mapaglililiman mo sana. Yes, saka absent na eh. Absent na si amihan. Oy, absent na ba? Absent na sa araw. Nagpapahinga siya sa araw. Pero sa gabi lamig-lamigan siya eh. Kasi pag madaling araw, malamig naman, merong breeze. Meron pang ganong araw meron pang ganong ihip ng hangin si amihan. May oras siya. Pero kasi napupuyat siya sa gabi. Kaya saka iihip ng hangin, kabubuga ng hangin para lumamig tayo. Nalimutan niya na dapat pagka-araw pala siya dapat umiihip. Dapat sa araw ho kayo aling amihan. na magbuga ng bikini men, ha? Baka iba yung pagkakaprogram sa kanya. Ay, umaga ba? Akala ko kasi gabi. Kala ko kasi mag-iihaw kayo kapag ka-araw. Kaya ihawin ko kayo pagka Diyos mio, tustahan. Bikini men, aling amihan. 6 to 6 daw tustahan, tustahan hours. Bikini men, sa araw ka naman magbuga ng malamig na hangin, wag sa gabi. Okay pagka na yun sa gabi. Pagka humangin ng mainit, masakit sa balat. Pwede naman
naman sa gabi, paypay lang. Pwede di ba? Aling Amihan, nakikinig ka ba? Tingin mo kami. Diyos mio naman, Heto, dahil sa umiinit na po ang panahon at may mga sunog. Ay, sus apo. Pwede ba, Aling Amihan, yung alaga mong dragon, medyo wag mo munang paliparin, Abay, ang dami patulugin, ang dami mga sunog, Abay, Naabo ang mahigit sa 70 kabahayan kasama po ang 6 na classrooms at isang barangay hall sa barangay Himalandrog, Calbayog City nitong Lunes ng gabi. Ayon po kay Fire Chief Inspector Leo Joshua Dangatan, Calbayog City Fire Marshal, narespondihan lamang nila ang sunog gumagana ng Martes dahil mahirap mapuntahan ang naturang barangay. Nasa higit po sa may 300 katao ang nawalan po ng kanilang mga bahay at ngayon po ay nangailangan ng tulong habang umabot na po sa 8.3 milyong piso ang halaga ho ng naperwisyo ng sunog. Patuloy pa rin po ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi po ng naturang sunog dito na lang sa Metro Manila, Miss Thea, Maya't maya meron tayong mga nare-receive na mga sunog, na report na yan. Correct. Talaga naman, Kaya iba yung pag-iingat po. Yes, Saka yung pagpahingahin yung mga electric fan. Saka yung mga gadget wag ho nating iiwanan pong naka-charge, lalo na pag matutulog tayo sa gabi. Dahil sa baka biglang umusok yung mga baterya ng mga cellphone. Unaware ka. Oo, sunog yan. Naku naman, At umabot nga sa 109 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga tanim na palay at mais sa lalawigan ng Antique dahil sa matinding init. Epekto naman ng El Nino. Ayon sa pinakahuling damage assessment report ng Office of the Provincial Agriculturist, 8 mga bayan sa Antique kabilang Hamtik, Pantongon, Valderrama, Anini, Tobias, Fournier, San Jose at Sibalom ang may malaking pinsala sa tanim na palay. 7 bayan naman na may pananim na mais ang apektado kabilang ang Barbaza, Pantongon, Hamtik, Sibalom, Valderrama, San Remigio at San Jose. Inaabisuhan ang mga magsasaka na ipa-insure ang kanilang mga pananim upang makakuha ng tulong mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Makabawi man lang kahit paano, Oo, kasi magkano naman kay insurance? Yun ang tatanungin ko, magkano magpa-insure ng crops? Magkano magpa-insure ng crops? Ay, Philippine Crop Insurance, magsalita nga kayo. Oo, parang ngayon nga lang nakarinig na pwede palang insure ang mga crops. Alam ko meron talaga, meron kasing Philippine Crop Insurance nga Bakit? Kung ganon, bakit hinahayaan mabulo ka ng kamatis, diba? Masira ang mga pananim, ipamigay, wasakin, itapon. Kasi ang problema kasi dyan yung ilang mga trader sinasamantala yung kapag oversupply, binabarat pa yung mga magsasaka. Pero siguro dapat merong gawin din yung Philippine crop insurance. Philippine Crop Insurance. Kasi ngayon ko lang narinig. Oo nga. Wala man lang kumakalampag sa Philippine Crop Insurance. Di ba? Ilan ba na-i-insure ninyo? Sana man lang meron silang mga promo-promo. Ito ang aming insurance para sa inyo, mga kababayan natin, mga magsasaka. Abay, dapat yung insure ang inyong mga taniman. Ang inyong taniman, ang inyong pananim. Diba? Para sigurado na whatever happens, mabagyo man yan. Diba? Madelubyo man yan. Hindi biro yung investment sa mga taniman. Milyon-milyon ang pinag-uusapan dyan. Kasi kadalasan na iniisip ko kapag nagkakaproblema yung mga magsasaka natin, parang hindi naman sila nalapit sa Philippine Crop Insurance. Nalapit sila sa benta na lang tong lupa, isangla na lang yung kalabaw. Bumakapit na lang sa patalim. O magkano lang idikta ng mga abusado mga trader. Correct. Yun na lang ang kanilang kinakagat. Para lang sila kumita pero kakarampot. Saan under itong Philippine Crop Insurance? Ayan ang malalaman natin, Miss Thea. Ewan ko nga ba, ano ba to? Private sector ba tong Philippine Crop Insurance? O mismong ahensya ng gobyerno ang sumasakop nito? Ayan, hindi kasi sila nagsasalita. Nice to meet you. Hello, hi, nandiyan pala kayo? Sa tagal-tagal ko kasi nagbabasa ng balita. Parang nandiyan pala kayo, Philippine Crop Insurance. Hoy, sambay pa rin po sa iba pang mga balitang mga kaibigan sa programang Break Time.
Nako, naalis na kaya yung C-130 plane na tumirik dyan sa NAIA, no ha? Abay, may mga commercial flights ang na-delay. Mamaya siguro makaroon tayo ng update mula kay RH6 Sherwin Bata Alfaro, ano ha? Ano ba nangyari dun sa C-130 plane ng Philippine Air Force na tumirik sa runway, ano ha? Dyan sa NAIA. Samantala, yun naman daw pong pinalulutang na manoy mga pagbabanta sa buhay ni Pastor Apollo Kibuloy. Diba sabi nga niya tinatrabaho daw siya at ang gagawin daw sa kanya ay rendition. Oo. Ay yung rendition kasi sa pilitang kukunin siya eh. Tapos pagkatapos daw yun ay elimination na. Ma-assassinate siya. Talaga? Yun. Sabi naman ng PNP, no, wala kaming makitang pruweba walang namomonitor. Pero kung meron man talaga daw na gano'n na sinasabi ni Pastor Kibuloy, handa naman daw sila magbigay ng proteksyon. Oo naman. Trabaho naman yan ng ating mga pulis. Ayan, ha? Unless wala siyang tiwala sa PNP. Death toll sa naaksidenteng truck sa isang bangin dyan po sa may Negros Oriental. Naku naman no. Abay 15 na yung namatay, ano ha? Yan pang isang problema rito, Miss Thea. Ano yun? Lalo na yung mga dilapidated ng mga truck, mga bus. Yan, dapat mga fini-face out, di ba? Saka trabaho yan ng LTO. Bakit nire-renew yung nire-renew na yung... bago nire-renew ang mga prangkisa o yung mga rehistro, dapat ay ano yan? Sinecheck ng binubusisi. Oo, dapat safety ang pinag-uusapan dyan. Sinisiguro na nasa tamang kondisyon ang mga sasakyan. Lalo na pag ito'y nagsasakay ng mga pasahero. Talaga naman no. Samantala naman, isang isang laan dyan sa may Coronadal City, Miss Thea. Ay! Abay, akala nung gwardya. Ay mga pulis sila. Yung pala? Dahil naka-t-shirt ng pulis. Alam mo naman kasi kung saan sa nakakabilang mga nakapag-imprenta ng mga ganyan, pulis-pulisan. Kasi hindi nire-regulate yung pagbebenta ng mga uniforme ng mga pulis at mga sundalo. Ayun, kapag may bumili, isinuot, yung pala gagamitin sa kalokohan, sa kasamaan. Ayan, tulad niyan. Abay, kinulimbat ng mga hold-upper. Yun ang hindi pa sinasabi, Miss Thea, kung magkano yung halaga ng mga valuable items yan, ha? Abay, pinagbabasag pala yung mga istante. May mga alahas dyan, may mga relo dyan, baka kung ano pang mga nandiyan dyan, kasi bahay sanglaan dyan, ano ha? Ay, sus apo, hinahanting ho ng mga otoridad yung mga suspect na yon. Pilipinas ang oras, ganap na hong alas 4:27 ng hapon. RH Break Time. Ang nyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mayno sila kay Mayor Deo Macalma. Nagninong daw Ay, okay. Oo nga, kaya ang daming tatanong. Matanda daw kinakasal, which reminds me to greet a very good old friend. Si Heini Hartendorp, nag-work na siya sa Dubai. Wow. He's just visiting. Dumalaw siya dito. He's just visiting kasi may mga kinasal daw siyang kaibigan. Isa kinasal, isa kakasal. Uso nga pala ngayong kasalan. No? Oo, kaya nga sabi ko, hindi naman laging hiwalayan. Minsan may kasalan. Oo naman. Mas madalas pa rin ang pagmamahalan. Saka may forever. Oo naman. Nasa ano lang yan. Dapat naging forever love. Di bali nag-aaway-aaway pero dapat may love pa rin. Oo, dapat yung mabali-balikan. Para may forever. Oo. Ito, atin mo nang alamin ng mga report. Meron tayong update mula sa Malacanang. Pilipinas at Hawaii palalakasin daw po ang kooperasyon sa kalakalan, agrikultura at turismo. Yun, aloha! Ating alamin sang detalye sa report mula kay RH14. Let Narciso, Miss Let. Ray, Miss Thea, buo ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginagawa ng Filipino Chamber of Commerce of Hawaii at Honolulu City Council Trade Mission na paghahanapan ng mga paraan para mas mapalalim ang economic ties ng Hawaii at Pilipinas. Sa courtesy call ng grupo sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na naniniwala siyang malaki pa ang potensyal ng kooperasyon sa iba't ibang larangan, lalo't malaki ang pagkakapareho at magkatulad ang pangailangan ng ilang lugar sa Pilipinas at ng Hawaii na tahanan rin sa maraming Pilipino.
Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa kalakalan, ay maaaring palakasin ang ugnayan sa sektor ng agrikultura at turismo. Ito ang dahilan kaya puspusan sa pagkayod ng pamahalaan para mapadali ang pamumuhunan sa bansa. Sa nakaraang pagbisita sa Hawaii, inimbitahan ng presidente ang mga Pilipino doon na magbakasyon sa Pilipinas at magsama ng mga kaibigan para maipasyal sa magagandang lugar dito. Kanina naman, muling nagpasalamat si PBBM sa mga taga-Hawaii sa pagkukup sa kanilang pamilya noon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Ms. Let. Samantala, amnestiya sa lahat ng mga rebelde sa bansa inirekomenda sa Senado. I-detalye mo, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Ray, panahon na upang gawaran ng amnestiya ang lahat ng mga rebelde sa bansa mula sa iba't ibang rebel organizations. Ito ang deklarasyon ni Senator Jingo Estrada na siyang chairman ng Senate Committee on National Defense. Kasunod ito ng kanyang sponsorship speech para sa House Concurrent Resolution 200, 201, 202 at 203. Ganon din ang kailangang aprobahan ng Senado ang pinirmahang proclamations number 403, 404, 405 at 406 ni Pangulong Bongbong Marcos noong November 2023. Sa ilalim ng mga nasabing kautusan ay binibigyan ng amnestiya ang mga miyembro ng Revolutionaryong Partido na Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Moncayo Brigade, Communist Party of the Philippines, MPA-NDF, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Binigyang din ni Estrada ng pagbibigay ng amnestiya sa mga ito ay panibagong pagkakataon para sa kanila na makapagbagong buhay at magkaroon muli ng akses sa mga serbisyo ng gobyerno. Tinatayang nasa 2,000 MNLF, 1,200 na RPA-ABB, 400 na MILF at 270 na CVP-NPA-NDF members ang magbebenepisyo sa amnestiyang ito. Ngunit nilinaw na Estrada na hindi sakop ng mga bibigyan ng amnestiya ang mga nakatulan na sa ilalim ng Human Security Act at Anti-Terrorism Act. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Lakay Raymond mula sa Senado. Mula Senado tayo ho ay magtungo sa Batasan Pambansa Complex sa Kamara de Representantes. Ito mano self-appointed Son of God. Si Pastor Apollo Kibuloy. Abay, hindi raw makaliligtas sa pag-aresto ng Kamara. Di ba ang Senado gusto rin siyang arestuhin? Oo. Ang dami namang gusto. Ano ba meron? Kasi yun ang sinasabi niya, pinagkakaguluhan daw talaga siya. Ating alamin detalye sa report ni RH12 Milky Digunan. Milky, Marimilks. Lakay Ray at Thea, lahat umano ay dapat sumunod sa batas kahit na ang self-proclaimed appointed Son of God na si Pastor Apollo Kibuloy ang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ang sinabi ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre sakaling hindi sumipot sa paanyaya ng Kamara si Kibuloy. Sa ipinalabas na sabina ng Kamara, dapat dumalo sa hearing ng House Committee on Legislative Franchise si Kibuloy na nakaschedule sa March 12. Gid ni Asidre, no one is above the law, kahit pilit pang ginagamit ang pangalan ng Diyos. Naniniwala si Asidre, alam na mga abogado ni Kibuloy ang makakaharapin nito sa batas kaya mas makabubuting dumalo na lamang sa hearing. Nagsasagawa ng investigasyon ang komite sa mga paglabag umano ng Sunshine Media Network International sa termino ng kanilang prangkisa. Si Kibuloy ang paniniwala ang may-ari ng SMNI. Para sa kauna-una sa Pilipinas, kailan ba, Marimilks, kailan ba siya papatawag sa Kamara? March 12. March 12. Ito yung pagpapatuloy ng hearing ng House Committee on Legislative Franchises. At meron ding sabina na ipinalabas din ng Senado. Kaya dalawa ang nag-aanyaya sa kanila Senado at ang Kamara. Para bang nakikinikinita ko sa magkabilang braso, naghahatakan yung Senado sa Kamara, baka bigla siya mapigtas. Oo nga. So sino yung mauna? Kaninong invitation ang mauuna Manang Milky? Senado o Kamara? Hindi ako particular kaya doon sa petsa sa Senado, pero sa Kamara, March 12. March 12. Oo. Hindi pwede ng Zoom. Oo nga, di ba pwedeng online?
personal. Personal! Ayun, Oo. talaga naman. Kasi no? alam mo, parang ni Etsa Kateya, ilang beses na siyang iniimbitahan. ng Ganun din komite. sa Kamara, no? Oo, para Sa Senado, ganyan din ang ginawa ipagpapalad yung ha? side niya, o ganyan Oo. din ang ginawa niya. Hmm. Tapos natin. Oo. Ayun, naubusan na ng Naku, baterya si nalobat. Mary Milks. Oo. Ayan, Ayan. Iba nga, Hmm. O yun, Ni. dumadalo sa mga pagdinig. Oo. Kaya sino pa ba, kumbaga ay dapat, si Kibuloy Siya na umattend mismo. din Wag sa na magpadala hearing. na kung Oo. sinong Poncio Pilato. Ganun. Oo, kung sinong representante. Oo. Mm-mm. Talaga At naman. kahit sinasabi niyang siya ay, ano ba siya lakay? Son of God. Self-proclaimed. Self-proclaimed. Eh di sana maging example siya sa kanyang Tama. mga Oo. sa kanyang mga tagasunod, di ba? Yun. So, di inaasahan nangangamba raw na- kasi sa kanyang buhay eh. Hindi mo na masisi mama nangangamba raw sa kanyang buhay. Correct. No. Kung wala naman siyang atraso na kay Ray, ano namang kinakatakot niya? Sa kanya nandiyan naman ang PNP na mabigyan na sa kanya ng Protection, security. Di ba? yes. Humingi siya ng Oo, protection kung pupunta ng Senado at kung pupunta ng Kamara. O, di ba? At lalong ligtas siya pag nasa loob ng Senado at ng Kamara. Ayun. Alamin natin kung siya isisipod dyan sa Kamara at kung sisipod din sa Senado. Abangan na Lakay Ray at Thea. Ayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Milky Rigunan mula dyan sa Kamara RH12. Samantala, Philippine National Police, Yun. wala namang nakikitang banta sa Yun. buhay ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan sa PNP-PIO Chief Colonel Fajardo. Idetalye mo, RH5. Val Gonzalez. Val. Mr. Ray, walang natatanggap na impormasyon ng Philippine National Police na mayroong banta sa buhay ni Pastor Apollo Kibuloy. Itong sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Jean Fajardo kasunod ng pahayag ni Pastor Kibuloy na mayroon daw assassination plot laban sa kanya. Ayon kay Fajardo, kung totoo man ang sinabing ito ni Pastor Kibuloy, ay handang magbigay ng seguridad ang pambansang pulisya gaya ng ipinagkakaloob na asistan sa sino mang mamamayan na humihingi ng proteksyon. Samantala, sabi ni Fajardo, sa ngayon ay hindi makikialam ang PNP sa pagsisilbi ng subtina sa religious leader dahil una ay hindi pa naman alam kung dadalo ito sa mga ipinatawag na hearing at hindi rin naman hinihingi ng Kamara maging ng Senado ang kanilang assistance para dito. Paglilinaw ni Fajardo, hahayaan lang ng PNP na gumulong ang tamang proseso at kung dumating man ang pagkakataon na hihingi ng assistance ng PNP, ay handa silang ipagkaloob ito gaya ng kanilang ginagawa sa sino mang Pilipino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman, Val Gonzalez. Val. Yes, Ms. Taya. Saan ba nanggagaling yung pangamba ni Pastor Apollo Kibuloy? Sabi nga ni Police Colonel Jean Fajardo, hindi daw nila alam kung saan nanggagaling ito dahil sa mata ng PNP, sa kalat ng kanilang unit Luzon, Visayas, Mindanao, wala naman silang natatanggap na ganong banta. Gaya ng pahayag nitong si ni Pastor Apollo Kibuloy. Saka kung meron man, Val, ready naman ang PNP na magbigay ng seguridad sa kanya, hindi ba? Correct. At sabi nitong si Colonel Fajardo, wala din pag-uutos o anumang pagbabantay kay Pastor Kibuloy, lalo na yung sinasabi nitong pagre-raid daw doon sa kanyang compound sa kanyang mga bahay. Hindi rin aniya. So hindi totoo yun? Hindi totoo yun na may mga raid? Wala daw ganun. Wala daw ganung namomonitor ang PNP. At hindi rin, sabi ni Colonel Fajardo, hindi rin minomonitor kahit na sino man sa kanyang mga followers o mga kasama, mga pastor, mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Talaga mas mainam na magpakita na lang siya para to clear his name. Kung talaga namang meron siyang ganong feeling of insecurity o kaya talagang not secured, may pagbabanta,
lumapit sa PNP, hindi ba? Bukas Correct. naman ng ang PNP tungkol dyan na Para Val, sa hindi lahat ba? ng Pilipino. Kahit naman sino Sabi- pwede humingi ng tulong. Sabi nga ni Colonel Fajardo, kahit sinong Pilipino, Yes. hindi Trabaho niya pinag-uusapan yan kung ano man ang estado mo sa Tama. buhay, basta't nalalagay dun sa may banta sa buhay o nalalagay sa alanganin ng seguridad ng kahit sino mang Pilipino, ay handa silang magbigay. Pero ang gusto lang ng PNP ay merong formal request na Yun. manggagaling mismo dun sa tao na nagsasabing may panta sa So, kanyang ni buhay. minsan wala palang formal request si Pastor Kibuloy. Wala. Kung meron man daw, ay ibibigay daw nila ito. Wala. Ray. Pero sa ngayon, ay walang ganun. Walang request at ulitin ko lang, walang namomonitor lang ang Philippine National Police na banta sa buhay ni Pastor Apollo Kibuloy. Mula rito sa Campo Crame, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. RH Break Time. Department of Migrant Workers, lumagda daw po sa kasunduan para mabigyan ng proteksyon ang mga Muslim OFWs. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray at Dea, nakipag-partner na nga ang Department of Migrant Workers sa National Commission on Muslim Filipinos para mabigyan ng proteksyon ang mga manggagawang Pinoy ng relihiyong Islam sa ibayong dagat. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement sila DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak at NCMF Officer in Charge Yusuf Mando, katuwang ang OWA at ang TESDA. Sa bisa ng nasabing deal, target ng mga ahensyang bumalangkas ng registration system para sa Muslim Overseas Filipino Workers. Isa lang sila sa pre-departure seminar ng OWA, pagbigay ng Arabic language training sa mga aspirante at maglunsad ng kampanya kontra sa illegal recruitment. Sa pirmahan ng MOA sa Mandaluyong City kaninang tanghali, nabatid na marami pala sa mga Muslim OFWs, lalo na galing Mindanao, ang target makapagtrabaho sa Middle East, sugit-sagit ng silangan. Pero karaniwan din silang pulutan ng diskriminasyon abroad dahil sa itsura ng pananamit o stigma sa kaninang paniniwala. LG Kakdak, paraan ito para maalalayan ng mga Muslim OFWs na makahanap ng pantay na oportunidad para maghanap buhay. Bagay na ipinagpasalamat naman ni Mando. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Edniel Parosa. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time. Mamaya hingi nga tayo ng update kay Sherwin, ha? Tungkol dun sa Airport. tumirik na C-130 plane ng Air Force dyan sa NAIA. At kung tuloy na yung mga na-delay ng mga flight, ha? Kung nakalipad na sila. Yun. Pilipinas ang oras, ganap na hong 12 minuto bago sumapit ng alas 5 ng hapon. Kaya oras natin sa buong Pilipinas. Alas 4:50. Ang bilis naman ng oras. Parang kailan lang tayo umupo dito kanina. Parang kanina lang mainit paglabas natin mas lalo mainit. Lalo mainit. Diyos mio. Sa atin pa rin po mga balita, Miss Thea. Na-delay nga ang ilang flights sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa pagtirik ng isang C-130 aircraft ng Philippine Air Force sa Charlie 6 taxiway ng Paliparan. Ayon sa Manila International Airport Authority, agad namang nagsagawa ng recovery operation ang MIAA at Philippine Air Force sa naturang aircraft matapos magkaaberya ang eroplano paglanding nito. Nanatiling bukas naman ang international at domestic runway ng NAIA habang isinasagawa ang naturang operasyon. Nasa 34 na pasahero at 7 crew members ang inilikas mula sa lugar at ngayon nasa maayos ng kalagayan. Nahatak na at naiparada ang eroplano sa remote parking bay 24 sa NAIA Terminal 1 habang nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagtirik ng eroplano. Baka nainitan din. Mamaya po nagpudot. Jakon. Samantala naman sa ating pa rin po mga balita, mga kaibigan, sa Break Time. Abay higit daw po sa kalahati ang ibinaba ng presyo ng red onions, pulang sibuyas.
tawag sa atin yan sa Ilocos. Sabi ni Sir Els ba? Lasuna. Sir Els Bartolome, sir. Ni mas lasuna. Nimbang malama Apo Els kani Apo Nick. Higit kalahati nga po ibinaba ng presyo ng pulang sibuyas sa Marikina Public Market dahil naman sa munay oversupply. Sa pag-ikot po ng DZRH, nag-ikot po ang mga reporter ng DZRH sa Marikina City, 70 pesos ang pinakamurang local red onion, habang ang pinakamahal na red onion ay nasa 120 pesos per kilo. Ito daw ho'y mas mababa kumpara sa 190 pesos per kilong monitoring naman ng Department of Agriculture noong pong buwan ng Enero. Ayon po sa mga tindero, abay nagmura. Hindi sila nagmura. Nagmura. Bumaba ang presyo. Ikaw talaga. Sabi ko, hindi nga nagmura eh. Kaya, nabay, mas mura daw ho. Nalaklakan. Ang pulang sibuyas. Dahil anihan na sa mga pinagkukunang probinsya ng Pangasinan, Nueva Ecija at Mindoro. Una na pong nagpahig po ng aray. Aray, anyamutin, anay. Sabi ng mga Ilocano. Agan anay da, apo. Ang Federation of Free Farmers dahil naman sa mababang farm gate price ng sibuyas na naglalaro sa 10 hanggang 50 pesos pagpasok po ng taong 2024. Sa iba pang balita, 15 na ang patay ng mahulog sa bangin ng isang truck sa Mabinay, Negros Oriental. Ayon sa Mabinay Disaster Risk Reduction and Management Office, 2 ang nagtamo ng malubhang pinsala habang inaalam pa ang kondisyon ng ibang biktima. Nasa ospital ang mga nakaligtas habang patuloy pa ang investigasyon sa nangyaring insidente. Sa inisyal na impormasyon, nagkaaberya ang preno ng sasakyan habang pabalik na sa Dawi sa Bayawan City. Samantala naman, sumurrender sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG ang 7 pulis na wanted sa kasong pagpatay. Kinilala po ang mga sumurrender na sina Staff Sergeant Quil Bayan, Chief Master Sergeants Joseph Chumawar Jr. at Israel Lukob, Captains Justin Anoge, Gilbert Asuncion at Orlando Rosales Jr. at isang Master Sergeant Dante Baloran. Ayon po sa PNP-IMEG, may standing warrant of arrest ang naturang mga pulis dahil sa 2 bilang po ng pagpatay. Kaugnay po ng pagkamatay ng 2 umunong rebelde sa isang engkwentro sa may sitio Lagyo, Barangay Puray, Rodriguez, Rizal noong taong 2010. Kasalukuyan pong nakapiit ang 7 pulis sa IMEG Custodial Facility sa Campo Crame na nakadakdang i-turn over sa kanilang Court of Origin. Diyan sa saan kaya to? Sa may mismong Rodriguez, Rizal? Samantala, hinahunting ng pulisya ang 6 na suspect sa nanang hold up sa isang bahay sanglaan sa Coronadal City. Sa nag-viral na CCTV footage, makikitang pumasok ang 2 sa 6 na suspect na nakasuot ng police t-shirt at nagdeklara ng hold up! Hold up! Sabay labas ng mga armas. Agad na dinisarmahan ng mga suspect ang mga gwardya at kinuha ang baril, pinadapa at saka pinagkukuha ang laman ng ahensya Brillantes Pawn Shop. Ayon sa ulat, hindi pa matukoy sa ngayon kung ano-ano at magkano ang halaga ng nakuha ng mga magnanakaw sa nasabing pawn shop. Taong 2014 nang na-hold up rin ang naturang pawn shop na nauwi sa trahedya ng umano'y barilin ang mga gwardya. Medyo suki. Ano to? 10th year anniversary. So, kailangan hold upin natin ulit? Ganun ba dapat? Tinignan nila record nila. Oo, parang 10 years na tayo. Oo, parang matumal tayo. Balikan nga natin. Balikan natin, baka marami na. Sila ka rin kaya. Ang tanong, di ba? Baka sabihin nila, mapagbintang kayo, hindi naman kami yun. Oo nga, no?
talaga naman no. Kaya siguro yung mga may-ari ng mga pawn shop saka mga ano, 'di ba? Saka yung mga ano, yung mga remittance center, 'di ba? Di ba? Abay, dapat talaga bantay sarado yan ng mga correct. Kaya hindi gwardiya. nakataka-taka na talagang may mga rehas, 'di ba? May door, tas may rehas, tapos may vault, Dapat ganyan. doble-doble pa yung ano Correct. yan. Dapat ito wala kasing rehas eh. Ay, oo nga. yan, Ibang no? klase siya. Tapos, Pintuan lang. oo, ang nakakaano dyan, kasi merong naka-police shirt. Oo. Diba? Yun nga, kasi sabi daw magsaserve daw sila ng warrant of arrest. To whom? Yun yung sinasabi. Siguro kanino ho? Hold up ito! Ganun lang, para kanino yung warrant of Nagulantang ka arrest? na, no? Oo. Tinutukan ka na ng shotgun, saka Armalite. Nakakaano kasi yan, kasi nga, naka-t-shirt ng police. So, Yun. syempre, mapapakampante diba? ka dyan eh. Police yung naman authority to itong papasok mga police to eh. Yung pala sila yung mga hold-upper. Tulisan pala, hindi pala police, tulisan. Mga tulisan. Oo. Yun, naku naman, no. RH Break Time. Samantala naman, welcome daw po sa Department of Migrant Workers ang naging hatol naman ng korte sa bansang Kuwait tungkol po sa kasong pagpatay sa ating kababayang Pinay na si Jollibee Ranara. Pinagtibay po ng State of Kuwait Appeal Court ang hatol na guilty at 16 na taong pagkabilanggo sa akusado ng pagpatay sa kababayan nating domestic worker. Kabilang po sa parusang inihatol ng korte. Abi, ang bata nung suspect, Ilan taon? nung hinatulan, 17 years old. Ay 1 taong pagkakulong dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya at 15 taon na pagkakulong dahil sa kasong pagpatay. Ayon po kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, na ipaabot na raw po ng kagawaran sa pamilya Ranara ang naging hatol ng korte. Samantala, idineklara ng Department of Foreign Affairs na matagumpay na natapos ang repatriation ng mga Pilipino sa Gaza Strip. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na nakauwi na kahapon ang huling batch ng mga Pilipino mula sa Gaza na binubuo ng 14 na individual kasama ang kanilang Palestinian spouses. Dahil dito, nakumpleto na anya ang paglilikas sa 136 na mga Pilipino doon. Ayon kay De Vega, 137 sa kabuuan ng mga Pilipinong nasa Gaza pero kusang nagpaiwan ng isang madre dahil sa kanyang misyon. Nagpahayag rin ng kahandaan ng GFA na tulungan ang madre sakaling gustuhin nitong bumalik na ng Pilipinas. RH Break Time. Ipinadeport naman pabalik. Sinipa pabalik sa kanilang mga bansa ang mga illegal pogo workers sa isang pogo company sa Pasay. Ito po ay kinabibilangan po ng 43 Chinese nationals at isang Vietnamese. Dumating kanina sa NAIA Terminal 1 ang 44 na illegal pogo workers sakay ng isang bus. Nakasuot ng kulay berdeng damit na may nakasulat na PAOK C-Deportee at naka-plastic handcuff ang naturang mga foreigner. Ayon po kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz, ito na ay kalimang batch ng mga illegal pogo worker ang pinabalik, ipinatapon pabalik ng China. Ayon po kay Cruz, bukod sa illegal pogo, sangkot din ang naturang mga foreigner sa online fraud, prostitution din, crypto scams, wow, at illegal online gambling, puro illegal. Paano ba nakapasok yung mga yan? To begin with? Yun nga, naging pogo worker daw. Okay, tapos? Yun Ba't pala, illegal yung mga trabaho? Illegal na pala mga trabaho kasi di ba dati pinatigil na operasyon ng mga pogo. Kaya dahil sa wala na silang kita, nandito sila sa Pilipinas, nag-illegal na. Total, nandito pa rin lang naman tayo. Business as usual lang. Aday, isubli tayo dito sa China. Oo. Ilan pa kayang batch ang isusuuli? Ipade-deport. Sana lahat na, no? Pauuwiin. Lahatin na natin.
Balitang showbiz! Yun na, balitang showbiz na tayo. Anong meron sa ating showbiz? Mariel Padilla Uy. nag-flex ng kanyang IV Gluta drip sa Senado. Talaga? Aba, nag-IV Gluta drip pala si Mariel Talaga? Padilla. Idetalye mo nga ang pag-flex na yan. Showbiz Princess, Aliyah Ikatlo Paki-flex na nga yan, Miss Ikaw ba Aliyah? nagkapaganyan ka din? Pwede ba yan dito Nag-flex sa office? ka na rin ba, Miss Aliyah? Ha? Lakay Rit, Miss Thea, marami ang bumabati ko sa mabilis ding na-delete na post ng aktres na si Mariel Rodriguez. Makikita sa post ang kanyang pagluta drip sa loob ng opisina ng kanyang asawa na si Senator Robin Padilla. Caption ni Mariel, "Drip anywhere is our motto." Anya, dapat ay may appointment siya para sa kanyang IV drip. Pero malilate siya kaya ang ginawa na lang niya ay ginawa niya ito sa Senado. Sa video na ipinost ng binanggit niyang aesthetic clinic ay nasa Senado siya noon para suportahan ang pinasang Eddie Garcia bill sa mataas na kapulungan. Bagamat deleted na ang post, marami pa rin ang nakapag-screenshot. Maraming netizen ang hindi nagustuhan ang ginawa ng aktres. Ayon sa Reddit user na may username na Winter Champagne, inappropriate ang pag-IV drip sa opisina ng gobyerno dahil dapat ay ginagamit ang opisina para pagsilbihan daw ang constituents. Sabi naman ng netizen na si Elijah de los Santos, isang insulto raw na ginawang aesthetic clinic ang opisina na pinondohan gamit ang buwis ng taong bayan. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Ikaw, kailan ka mag-flex? Anong isa-flex natin, Lakay Reyes? Yun nga ang tanong namin. Yun Ano nga yung flex si Aliyah Ikatlo? Ano nga ba? Ganda. Ay! Wow. Yan ang sinasabi ko. Wala pang biyernes, pero pang biyernes na yung mga banat ni Aliyah. Natural na ganda, ano? Talaga Ang bilis naman, ng no? sagot. Oh. Very Ang good. galing mo. Salamat. Pinag-isipan. Salamat, prinsesa. Prinsesa. Back to you, Lakay Reyes at Miss Thea. Salamat, Natuto prinsesa. na to ah. Ganun ang pagkakaturo galing na, niyo no? dito ah. Oo, manang-mana kay Miss Thea. Bakit ako? Manang-mana kay Miss Thea. Mana saan? Sa ganda o sa tabil? pag-flex ng ganda. Yan, di ba? Oo. Saka dapat natural lang, di ba? Oo naman. Alam, mas maganda yung mga babae na natural lang ganda. Yung walang make-up, di Nako. ba? Meron man kunting ano lang, pulbo-pulbo, di ba? Ako, nahiya naman yung eyeshadow ko. Ay, okay lang naman yan eh. Wala nang problema dyan eh. Maganda naman yan eh. Basta iba kasi Wag lang palitada. Iba kasi sobra eh. Oo, Diba? wag lang masilya. Parang maskara na eh. Winay-ka man na, finilteran Oo, pa. nakakatakot. Ako. Oo. Excuse me. Ayoko na lang mag-talk. Hoy, salamat to sa matumutok po sa ating balitaan mga kaibigan sa programang Break Time. Minus po sila kay Mayor Deo Macalma. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Thea Pecho Corpus. At Yes. wait lang. Yes, Hello wait sa lang. Clarence MD dyan sa Makati. Ay, Yan ang ay, sikreto talaga. malupit ni Thea Wow. Pecho Corpus. Kailangan mapuntahan yan. Oo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas ang oras, ganap na hong 4 minutes, makalipas ang alas 5 ng hapon.